criminal, that's attempted murder. Gago ka ba? Tanga! 2 beses na yan! Nakita mo to, hampas ko to sa pagmumukha mo no? Ina mo, kaya masamang tao ka. Everybody's on steroids. Steroids, isang uri ng hormone na natural na pinoproduce ng ating katawan. Ang pinakamadaling halimbawa nito ay corticosteroids at androgenic anabolic steroids. Ito ay nakakataas ng testosterone ng tao para maging mas malakas, mas mabilis, at higit sa lahat, nakakaganda ito ng katawan. Pero ang steroids ay isa ring mabisang gamot sa asthma, anemia, burns, allergies, at marami pang iba. Pero sa mundo ng palakasan, sumikat ito bilang performance-enhancing drugs. At kilala ito sa tawag na roids, juice, at Mexican beef. At ito ay napakabisa, pagpapalaki ng muscle mass, pagbabawas ng body fat, at pampalakas ng ating katawan. Kaya naman, maraming mga boksingero ang naiengganyong gumamit nito para makaakyat sa tuktok at maging pinakamalakas na boksingero sa balat ng lupa. Pero ito ay mahigpit na pinagbabawal sa kahit anong uri na sports maliban sa bodybuilding. Dahil malaki na ang advantage mo pag gumamit ka nito sa iyong mga katunggali. Dahil sa mga benepisyong dulot nito at madali mo na lang silang matatalo. Gaya na lang ni Marion Jones. Ang babaeng ito ay napakabilis dahil sa steroids. Madali niyang nilampaso ang kanyang mga kalaban. Pero dahil din dito, siya ay nabaklasan ng titulo at nakulong ng 6 na buwan. At kung sa boxing naman ay napakadelikado nito sa iyong katunggali dahil nga sa mga kakaibang lakas na maidudulot nito sa taong gumagamit nito. Maaari mong mapatay ang kalaban mo sa loob ng ring dahil ang roids ay isang napakadelikadong substance na nakakapagpadoble ng ating pisikal na lakas. Halimbawa na lang, ikaw ay boksingerong hindi nabiyayaan ng malakas na kamao. Dahil sa steroids, lalakas ang suntok mo na higit pa sa inaakala mo. At dahil dito, maaari kang makaparalisa ng kalaban o kung mamalas-malasin, maaari mo itong mapatay sa ibabaw ng ring. Dahil ang boxing ang pinakadelikadong sports sa mundo. Dahil sa pagsuntok mo sa ulo ng tao, maaari magkadiferensya sa utak ang kalaban mo. At sa sobrang paggamit ng steroids, marami itong negatibong epekto sa ating katawan. Gaya na lang ng pagkalagas ng buhok, pagkabaog, sakit sa puso, at pag sobrang lalakan ng kumonsumo nito, maaari kang magka-liver cancer o kung mamalas-malasin ka, pwede itong humantong sa kamatayan. Pero, kahit mahigpit itong pinagbabawal sa boxing, meron pa ding mga boksingero na nagpo-positibo dito. Gaya na lang nila, Roy Jones Jr., Shane Mosley, Uy, bagsak! Ano mo? Oscar Valdez, Tanga! Canelo Alvarez, Steroids. I know that. at Tyson Fury. It's criminal. To this day. Para sa akin, kapag nagpositibo ka sa steroids, hindi lang dapat suspension ang matanggap mo. Gaya na lang ng nangyari kay Lance Armstrong ng cycling, na nanalo ng Tour de France ng 7 times. Pero nang nagpositibo siya sa steroids, nabaklas ang lahat ng kanyang titulo at hindi na siya pwede pang lumaro sa Tour de France kahit kailan. Dapat hindi ganyan na mangyari sa mga boksingerong nagpositibo sa steroids. Dapat din silang mabilanggo, kasama na din ang kanilang trainer. Viva Mexico, cabrones! Gago ka ba? Dahil nananakit ka ng tao sa sports na boxing. At maaari ka ditong makaparalisa ng panghabang buhay. O kung mamalas-malasin, maaari ka ditong makapatay. Pero, meron din namang napagbibintangan lang na gumagamit ng steroids dahil sa angking nitong bilis at lakas.
Gaya na lang nila Manny Pacquiao at Janriel Cuadro Alas Casimero. Pero ni isang beses, hindi pa sila nagpositibo. Sa tingin ko, palusot na lang ito ng mga duwag na boksingero para makaiwas sa boksingerong may potensyal silang matalo. Maraming salamat sa panonood nyo. Kung nag-enjoy ka, malaya kang mag-like, share at subscribe. Pakikalembang na din ng bell dyan sa baba para updated ka sa mga ilalabas ko pang video. Yun lang, peace!